Naturland Organic Producer Standards. Bilang isa sa mga pangunahing internasyonal na asosasyon para sa organikong agrikultura, ang Naturland kasama ang 70,000 mga magsasaka, abehero at mga mangingisda sa 60 mga bansa ay buhay na patunay na ang organiko, makakomunidad at patas na gawaing pang-ekonomiya ay tunay na kayang umunlad sa internasyonal na pakikipagtulungan. Sa buong mundo, mayroong 480,000 ektarya na sumusunod sa organikong paglilinang alinsunod sa Naturland Standards. Tinutukoy ng mga standards na iyon kung ano ang sinasaklaw ng katagang organikong agrikultura at kung paanong naisasagawa ang pamamaraang ito para sa sertipikasyon ng Naturland. Sustainability, ang pagprotekta ng lupa, tubig at hangin ay ang nakasaad na layunin ng ekolohikal na agrikultura kung saan ang minimum standards ng EU regulations sa organikong agrikultura ay kadalasang hindi pa sapat o kaya ay hindi malinaw ang pagkakabalangkas. Ang Naturland ay nagtataguyod ng mas mataas na standards. Agrikultura at produksyon ng halaman, pagsasaka ng yamang hayop, aquaculture, sustainable na pangisdaan at pagpuproseso ay ekstensibong pinangangasiwaan at pinangangalagaan ayon sa sariling mga standards ng Naturland. Para sa amin, ang organikong agrikultura ay hindi lamang tungkol sa malusog na lupa, maayos na kalagayan ng mga alagang hayop o sa hindi paggamit ng pesticide. Ito ay patungkol din sa mga tao na nagpapalaki ng mga organikong pananim, mga magsasaka na tulad mo. Dahil ang organikong agrikultura ay mapapalawak lamang kung ang mga magsasaka ay kumikita ng maayos at sapat. Para sa sertipikasyon ng Naturland, hindi lang organic standards ang basehan. Dapat na sundin rin ang aming mga social standards. Ang holistic na konsepto ang nagpapaiba sa amin at sa aming mga kasamahan mula sa marami pang ibang mga provider sa organic market. Ano nga ba ang aming pinakaimportanteng standards? Halika't suriin natin ang ilan sa aming mga pinakamahalagang standards. Una, hindi kami gumagawa ng hindi 100% ang ibinibigay. Upang makagawa ng masustansya at purong ani, ang buong sakahan ay dapat na i-convert na maging organic. Ito'y angkop sa pagpapayaman ng pananim at sa pangangalaga ng yamang hayop. Pagdating naman sa mga pananim, tinitignan din natin ang kabuuang konsiderasyon. Ang kape at kakao bilang halimbawa ay dapat na linangin sa sistema ng agroforestry kung saan pwede silang tumubo sa pagitan ng mga puno. Ang pakinabang nito sa mga pananim ay ang biodiversity at tulong laban sa mga peste at sakit. Ang mga punong kahoy ay nagbibigay ng kaniyang mga nalaglag na dahon at root mass. Ito'y mga natural na pataba sa lupa na nagbibigay proteksyon mula sa erosyon at kakulangan ng tubig. At hindi lamang kape at kakao ang inaani pang export. Gayon din ang prutas gaya ng saging at citrus, avocado, medicinal na halaman at kahoy na magagamit panggatong para sa paggawa, pansariling konsumo o pambenta sa lokal na merkado. Para sa mga alagang hayop ay hindi na kailangang sabihin na tayo ay dapat na makitungo sa mga ito ng may naaakmang respeto. Hindi lamang tayo nabubuhay na kasama sila, bagkus ay dahil din sa kanila. Kung kaya't sa Naturland, ang mga baboy, manok, baka, kambing at tupa ay may mga sariling standards na naaayon sa kanilang kaurian. Ito ay hinulma sa kanilang partikular na pangangailangan pagdating sa pook pastulan, mga kinakain at kung paano gamitin ang kanilang dumi. At ang hindi paggawa at pagkonsumo ng karne na higit sa ikabubuti ng ating planeta, iyan ay organikong pamumuhay rin. Napag-usapan natin ang mga hayop, mga halaman at ang lupa. Ngunit paano naman ang tungkol sa mga karapatang pantao, pambata at mga kondisyon ng pagtatrabaho at ang trabaho mismo, maging ang bilang ng oras sa trabaho, kalusugan at kaligtasan, tamang sahod at karapatang mapabilang sa unyon ng manggagawa. Well, ang lahat ng mga iyon at higit pang mga social responsibility standards ay mga pangunahing parte ng sertipikasyon ng Naturland dahil ito ang magiging patakaran para sa mga kondisyon sa pagtatrabaho at pagbibigay proteksyon sa mga manggagawa pati na rin maging ang antas at kalidad ng kanilang pamumuhay. Ang iba pang mga pangunahing aspeto ay ang pagpapatibay ng mga pamamaraan ukol sa kalusugan at kaligtasan sa workplace at mga oportunidad para sa mas ibayong edukasyon at mga kasanayan. Ito ang dahilan kung kaya't ang social conditions sa lahat ng mga sakahan at mga pasilidad
kalidad sa pagpoproseso na certified ayon sa Naturland standards ay sumasailalim sa matinding pagsusuri habang ginagawa ang pagsisiyasat sa kanilang organikong pamamaraan saan man sila sa mundo. Dahil kung paano natin tinatrato ang kapwa natin, kung paano tayo nagnenegosyo at naglilinang ng ating pagkain ay napakahalaga sa kinabukasan nating lahat. Ang aming nais ay ang pagiging organiko ang maging standard at hindi ang alternative. Philippine version made with the financial support of Miserior.